Pinag-aaralan ngayon ng pamunuan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paggamit ng digital wallet sa pamimigay ng fuel subsidy kasunod ito ng insidente ng pagkasawi ng road hailing rider habang kumukuha ito ng ayuda mula sa pamahalaan. Apela po ng ilang public driver at rider sa gobyerno, sana ay ayusin naman itong sistema ng pamamahagi ng subsidiya dahil madalas ay nagmumuka silang kawawa. At kahit sa mga naitatalang mga aberya, magdadagdag pang kagawaran ng mga payout schedule sa darating na linggo. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mad. Yes, Alex, kasunod nga ng pagkasawi ng isang motor taxi rider ay pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development na pag-aangin ang pamamahagi ng ayuda. Yan ay isa pamamagitan ng paggamit ng digital wallet. Patay ang isang motorcycle taxi rider habang nagkapila para makakuha ng ayuda sa Quezon Memorial Circle nitong Sabado. Sa video na ibinahagi ng uploader, sinubukan pang i-revive ang lalaki. Agad na rin naman dumating ang response team mula sa Quezon City LGU para matulungan ito. Sa impormasyon, dead on arrival sa ospital ang 44 anyos na rider. Nagpaabot na ng tulong ang DSWD para sa gastusin sa ospital, pagsasaayos ng burol, libing at transportasyon ng mga kamag-anak ng nasawi. Tutulungan na rin umano ang anak nito para makapagpatuloy pa rin ng pag-aaral. Nitong Abril 18 hanggang 19, nagsagawa ng special payout ang DSWD para sa mga motorcycle taxi at delivery rider sa Metro Manila na hindi pa nakakatanggap ng cash relief assistance hanggang ngayon. Reklamo naman ng ilang driver na kumukuha ng ayuda, sana baguhin na ang sistema sa pamamahagi ng cash assistance. Actually po, 3 balik na kami dito eh. Pinahirapan nyo ang tao, bakit ganun? Na, ang tagal ko na sa Grab. Since 2016, ba't wala ako sa listahan? Tapos pabalik-balikin kami ng ganito. Bakit hindi na lang pinadala sa Gcash? Dapat, ang pinakang the best doon, yung Grab app nila, yun na yun mismo. Kung anong app na bumabiyay yung tao, doon na mismo itatap up yung pera. Napakadali. Or Gcash. May Gcash naman kami. Meron kaming application ng Grab. Bakit hindi nila pwedeng itap up doon? Mapapakinabahan nga namin na hindi na kami pipila sa ganito. Para kami nagmamakawa. Paliwanag naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na islang nilang magkasiguro na totoong driver ang nakakatanggap ng ayuda. Pangako niya pinag-aaralan na nila ang paggamit ng digital wallet para sa mga susunod na pagkakataon. We're doing it manual kasi we want to make sure na physical, totoo yung driver na pinag-uusapan natin. Itong yung mga TNVS, yung mga MC taxi, yung mga service delivery, meron niyang mga e-wallets eh. So now na mataas na yung confidence level namin dun sa listahan kasi na-validate at na-verify na namin sa first round, we will start doing e-wallet transfers sa mga succeeding rounds. Kinumpirma rin ni Gatchalian na pinag-aaralan na nila ang posibilidad ng pagbibigay ng ayuda para sa iba pang sektor na apektado rin ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pinag-aaralan namin mga iba't iba pang mga vulnerable sectors kasi hindi alam naman natin na may mga iba rin na naapektuhan netong krisis na to, netong energy emergency na to. So we're studying now yung mga iba't iba pang mga vulnerable sectors na pwede nating tulungan. Para naman sa mga MC taxi at delivery rider na hindi pa nakakakuha ng ayuda, magdadagdag ang DSWD ng payout schedule sa darating na linggo. Isinasapinal na lang umano ang mga impormasyon ng PUV driver sa Metro Manila at sa kaya anunsyo ng DSWD ang petsa para rito. Sa pagtaya ng DSWD, nasa halos 1 milyong driver na umano ang nabigyan nila ng ayuda. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, ayon sa alkalde ng Quezon City, binabanggit na hindi umano residente ng QC, yung nasawing rider, no? So lumalabas na kahit hindi ka taga QC, sa ibang lungsod ka nakatira, ay pumupunta ka dito sa Quezon Memorial Circle, no? Para kunin yung ayuda. Ano ba sabi ng DSWD authorities? Wala ba silang per city ang payout areas?
Alex, iba't ibang lugar yung itinakda para sa pamamahagi ng ayuda. Para sa Metro Manila, sa NCR, yung mga designated area para dito sa special payout na ito ay sa Quezon City Memorial Circle, meron din sa Makati Coliseum, meron din inilagay sa Caloocan at maging sa Taguig. So hinati nila sa 4 na lugar yung pamamahagi ng ayuda. Ayun, kung hinati na nila sa 4, bakit hindi nila gawing per area na, per city, para hindi naman mahirapan yung ilan natin mga kababayan. Kunyari, taga-Taguig ako. Sa Taguig ako kukuha ng aking ayuda. Yes, tama ka dyan, Alex. Ang sabi ni ASEC Irene Dumlao, yung tagapagsalita ng DSWD, nakita raw nila yung mga naging problema at yun naman ay pinag-aaralan daw nila para hindi na maulit sa susunod. Nako, matagal na nilang ginagawa yan. Ngayon pa sila nag-aaral na dapat perfect na nila ito, Mads, no? Para hindi na maulit. Kailangan active lagi ang mga gawain ng pamahalaan para hindi na tayo humantong sa mga ganitong napakasakit na pangyayari kapag namatayan ang isa nating kababayan. Totoo, tama ka dyan, Alex. Kaya nga yung mga nakakausap nga natin ng mga rider kumukuha ng ayuda, ang palagi nilang sinasabi, bakit kailangan pang pumila? Meron namang digital wallet ngayon na halos lahat naman ng mga kababayan natin, lalo na kung driver, ay halos lahat meron naman ng mga digital wallet na po pwede at mas mabilis pa. Hindi na nga naman nila kailangan pumila at umubos ng napakahabang oras. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin, dyan po sa Malacanang.